Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Roderick Yaba, bro Jando, pa-shout out Yaba family, CDO, PPP supporters. Oh, CDO. Malapit ba kayo rito sa sa CDO? CDO talaga. Okay. And sabi raw dito ni natin ha. Rodel Paganpan Sumbeling. Good morning bro, watching from Kinalaran, Silago, Southern Leyte. Si Al, abangan nyo po ha, ngayon darating na January 29, isang public debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Archie Anides. O JD, dalho na lang daw nila bro, isa daw to kaso ilang isurrender nila habak bro, sabi ni Henry Milano. Sige bro, ipahatod din ang habak. Okay, Marmel Oten, salamat po Brad Christian Credito, pagpalang morning bro dyan daw, ganda po ng loob ng diocese nyo dyan. Talaga ganda, sobrang ganda, pakita ko sa inyo yan, yan. Sobrang ganda ng diocese na ito. Dito ako ngayon, so absent ako sa Punto por Punto for 7 days. Okay, shout out bro, sabi ni Cedric Lirabango. Good day bro Jando, shout out sa taga Panabo City. January 11, Panabo City. Hintayin nyo kami, darating dyan Father Darwin tsaka si Brother Wendell Talibong. Good morning bro, sabi ni Aljan Bagatnan from Iloilo. Okay, bro, sunduin mo ako dito. Sige, papahati ko dyan yung aeroplano ko, yung private plane ko. Okay, Edeline Kababa, good morning Kuya Jando, Josue Jamudyong. Regards ko kay Joseph Idusma, taga Hinoveva, silingan na ako na. Silingan na dahil mo, anday Joseph. Ako na si Joseph. Aljan Bagatnan, susunduin mo ako dito. Edeline Kababa, kaswerte naman ni Pastor Pinatula ni Father Darwin. Maraming rules ang haharapin ni Anides. Isa sa mga rules na ipapataw sa naturang debate, bawal sumigaw. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng sumigaw. Bawal ang mga extra movement, bawal yun. Yung luluhod-luhod, gano'n, bawal yun. Ano pa, bawal ang makipagdaldalan sa katabi during question and answer, bawal yun. Okay, tingnan ko nga mga rito. Okay, sabi naman dito ni Mapagpalang morning bro Jando, ganda po ng sabi dito ni Bro JD, dalho na lang okay, nabasa ko na plato palang. Okay, Bro JD, balik-balik yung comment. Okay, good morning bro, mabilis talaga. Asa man na dapita lugar karon bro, sabi ni Henry Milano. Somewhere down the road. Hindi ko muna pwede sabihin ang ang adresa. Alam niyo na, baka may sulpot dito na yung mga peligrosong sulpot. Nako, peligro. Okay lang sana ako sa Badista kasi hindi mga peligroso yan.
How about yung mga peligrosong sulpot? Mahirap na. Mark Fernandez, nag-react ang sulpot sa blessing kasi ang mga member ng LGBTQ na sulpot babalik na sa Katoliko kasi tanggap sila. Yung blessing na na sinasabi, hindi yun pag-tolerate sa same-sex couple. Yun ay blessing for individual, not as a couple. No? Blessing yun na sana tanggapin na sa sarili nila na sila ay makasalanan, ma-realize nila na sila ay nasa maling gawain at itigil nila yun. Okay. Ingat bro, God bless from Lucy Gencianos, Pearl Catarata, Longos, G5, good morning bro, Janto. Ayan o. So, mamaya, start kami. Good morning bro, tinanggap hamon ni bro RG Sino Dibate. Tinanggap na niya ang hamon niya, ang hamon ni Ryan Miliano. Sige, abangan natin yan. May debate ba dyan bro? Wala. Sa ano pa, January 29 pa. January 29, pero doon sa Tagbilaran mangyayari. Tagbilaran, Archie Añedes versus Father Darwin Gitgano. Okay, Jerome Agbon Baredo bro, good morning. Sana makita kita with Father Darwin. Punta ako sa Bohol sa 27. Sige. I'm from Tacloban, Leyte. Okay, Melanie Hernandez, good morning bro. God bless. May 99, 120 na lang ako. Giga Stories, no? Ha? Giga Stories na ako, 120. Giga storage. Ano pa nga, Giga di kayo? Giga 99 ba? Kuhan siya. Wala. Ha? Wala Giga 99. Giga 120, pero okay na siguro. Pila mo Pero ng Giga Giga Stories. 120? Giga. Pila mo ng Giga 120? Siguro, Naka-Gcash wa? Ano, Naka-Gcash na wa? kuha na mo. Naka-Gcash? Wala na. Sa Gcash dito, no? Kuha na mag-ubiya ka na sa load. Yes, tindahan ba? Nagka-load ko. Ano siya? Be? Yan na, Giga. Ano siya? Tuloy yun. Giga Stories. 120 man siya. Okay, so na? FB na may FB. Okay na. 120 man. So, labaw sa kuhan. Yung Giga Stories naman siya. Nice stories. No. Namarigya? Oh, ano kung nag-display na ba sila ti? Okay. Asa man lang nga page te? Dari ang San Lorenzo kay sa puso. Asa tama page mag-live? Dari ang lang sa FB sa San Lorenzo ko sa Tunes. Kilala niyo ba sa San Lorenzo? Ha? San Lorenzo, dugong Pinoy yan. Pilipino. Oh, pero santo. Kamag-anak ko. Pinoy kasi ako eh. Hoy! Tisoy ako. Buo aking loob. Okay, bro John, nag-PM ako sa iyo, sana ma-accept mo. Iyan na, imong magkita sila ba? Kita yun eh. So, inani na siya. Page na ni sa San Lorenzo. So, artist na siya sa live. Oh, ako like content. Magkwanta mo. Na-password na wa? Ha? Na-password mo cellphone, wala? Dili man ni mo, anak naman. Ako niya na lang nag-start sa kante, alaon na. Ako dinira ning stand. Pero kabalo ko ka sa pamuka. Dili rin nibigay para maka-charge. Ay, i-charge na ate. Samtang nagulata kay mag-start ta alauna. Cuniberto Retarino, hindi tumanggap ni RJ ang debate sa original na pag-usapan na ang topic. Umiwas siya, makipag-debate siya, pero iba ang topic dahil alam niya hindi niya kaya patunayan na sa demonyo ang Novus Ordo. Yun pala. Yun pala. Natakot. Sino natakot? No? Ba't kasi bibitaw-bitaw ng salita? Aaron John San Sebastian. Kaya mo pa ba patunayan na si Jesus ay Diyos sa Pilipos 2:7? Ay, naku, ang dali lang. Basahin ko lang yung bro. Basahin ko lang yung Contemporary English Version. Philippians chapter 2 verse 6.
Christ was truly God. O, di napatunayan na. O. Napatunayan na. Mali ba siguro kung hindi ka marunong mag-translate ng term Christ was truly God. Aaron John San Sebastian, di po ba nasa anyo anong maling turo ang ibinunga ng sali ng Filipos 2:6 hanggang 8 sa Magandang Balita Biblia? Lumilitaw dito na dalawa ng Diyos, isang Diyos. Jesus na hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos at isang Diyos na hindi pinagpilitang pantayan. Tingnan mo bro, sa 2:7, bagkus ay hinubad niya ito. Yan nyo ha? Bagkus ay hinubad niya ito. Ano ang kanyang hinubad? Ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Paano siya maghuhubad ng kanyang pagkapantay sa Diyos kung hindi siya kapantay ng Diyos? Utak. Aaron, utak. Halimbawa, wala kang damit. Sabihan ka ng nanay mo, hubarin mo yung damit mo, wala ka ng damit. May ihuhubad ka ba? Utak, Aaron, utak. Ha? Pag sinabi ng nanay mo, Aaron, maghubad ka ng damit, tapos may damit ka, meron kang maihuhubad. Ganyan. Pero kung wala kang suot na damit, wala kang maihuhubad. Utak, Aaron, utak. Okay? Sabi doon sa Filipos 2:6, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ano yun? He did not try to remain. Ha? Bakit? Kasi kapantay siya. Meron bang tao kapantay ng Diyos? Wala. Nagbasa ka na, hindi mo pa nauunawaan. Utak, Aaron, utak kung meron ka. Oh, Christ was truly God, but He did not try to remain. He did not try to remain equal with God. He did not try to remain. Hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. Kaya siya, hinubad niya ito nung siya ay nag-anyong tao. Sa madaling salita, nung hindi pa siya nag-anyong tao, kapantay siya ng Diyos. O tao ba yan? Utak, Aaron, kung meron ka. Ha? Utak ha? Utak kung meron ka, okay? Kaya sinasabing, hinubad niya ang kanyang pagkapantay kasi meron siyang maihuhubad na pagkapantay niya sa Diyos. Okay, meron naman siyang message. Kung babasahin ko ay ganito. Okay? O, na siya bagamat nasaan yung Diyos. Ayan, sige. Yang term, nasaan yung Diyos? Kasi Diyos, walang tao na may anyong Diyos. Utak, Aaron, utak kung meron ka. Kaya nga, nasaan yung Diyos? Kasi Diyos, walang sinumang tao na may anyong Diyos. Siya ay nasaan yung Diyos? Bagamat hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tuloy mo sa 7, huwag putulin. Ay talaga mga INC siguro to. May kayo putol-putol, kaya kayo nagiging bopol kasi pinuputol niyo yun, putulin. No? Good morning, brad. Dagan kong nahibalan sa mga CFD og punto por punto kay ni Agi. Dagan pagsuway og malig-on ko pinaagi sa pagsubaybay. God bless. Thank you. And sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapantay sa akin? Dili-dilihan nyo ang matagal ng nakaraan. Inyong ikinalalamig ako lamang. Isaiah 46.
Sino ang kausap dyan? Hindi ba yung mga taong hindi nakakakilala pa kay Kristo? Siyempre, kanino nila ipapantay? Hindi nila ipapantay. Oh, kanino nila ipapantay? Siyempre, wala. Kasi hindi pa nila kilala si Kristo. Pero nang dumating ang panahon, kasi ang panahon tumatakbo eh. Hindi naman siya nanatili sa panahon ni Isaias, Aaron. Utak naman kung meron ka, ha? Utak kung meron ka. Hindi nanatili sa panahon ni Isaias ang ating panahon. Dumating yung panahon, nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao ang verbo at ang verbo ay dugtungan mo. Ano, Aaron? Dugtungan mo. At ang verbo ay kay Theos and Hologos. Ano yung Theos? Utak, Aaron, kung meron ka, utak naman, di ba? Oh. Good morning po, Bro JD from Lumutak, Nining. Oh. Utak naman, Aaron. Suriin naman po natin bakit hinubad niya ito. Ano ang hinubad niya? Sige, ano ang hinubad niya? Ang layo naman ng tinakbo mong talata. Doon mo lang basahin sa Pilipos 2 para malaman mo kung ano ang hinubad niya. Oy. Ano ang hinubad niya? Basahin mo yung Pilipos 2:7 para malaman mo kung ano ang hinubad niya. Huwag kang tatalon sa ibang talata. Pinapakita mo lang na nagliligaw ka. Aaron, utak naman kung meron ka. Ha? Okay, Jane Dio. Bro, nagtatanong lang bakit hindi ka, ano daw? Ano ba naman to? Pag hinawakan ko, nawawala yung comments. Utak, Aaron, magsaliksik kasi para hindi napahiya. Huwag kang aasa sa mga ministro mo. No? Filipos 2:5 hanggang tuloy mo lang para malaman mo anong hinubad niya. Nasa ang sagot, nasa verse 7 kung ano ang hinubad niya. Ang liwanag ng dating Biblia. At hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Ba't ka tatakbo sa ibang talata? Utak naman, Aaron, kung meron ka. Ha? Kung meron ka utak, Aaron, gamitin mo naman ang utak mo. Tuloy mo lang ang basa. Palibasa kasi kayo nasanay sa pagputol-putol. Bakit? Nagpapahawa kayo sa inyong mga tagapagturong, pinagloloko lang kayo. Oh? Pinagloloko lang kayo, nagpapauto naman kayo. Alam nyo, may kasabihang Pilipino, walang manloloko kung walang magpapaloko. Para walang manloko sa inyo, huwag kayong magpaloko. Tandaan natin ang bagong tipan ay original na isinulat sa wikang Griego. Ano ba ang pagkakasulat ng talatang ito sa Greek? Ngayon tatakbo-takbo ka ng Greek. Hindi ba't ang mga ministro ninyo ay napakahilig gumamit ng mga paraphrase Bible gaya ng James Murdoch, gaya ng George Lamsa, gaya ng The Living Bible, gaya ng Contemporary English Version, kung ano-anong version ang nababasa sa mga babasahin ninyo. Tapos pag kami ang gumamit ng paraphrase, liliko kayo ng Greek. Utak naman, Aaron, kung meron ka. Ha? Utak naman, Aaron, kung meron ka. Dapat, kung gagamit kayo ng mga paraphrase Bible, gaya ng From the Far East. From the Far East. Huwag kayo magreklamo kung gagamit din kami ng mga paraphrase Bible. Oh, hindi ba gumagamit ang mga tagapagturo nyo ng Contemporary English Version? Hindi ba? Christ was truly human. Hindi ba? Gumagamit ang inyong mga mangangaral niyan. Contemporary English Version, Christ was truly human. Kung gagamitin namin yung ganun ding salin, Christ was truly God, huwag kayong magreklamo. Ha? Utak naman kung meron ka. Oh.
Okay, Rodel, morning bro, watching from Hilalaran, Silago, Southern Leyte. Asa man mo, brother, naaday mo diha, yes brad, very clear, no interference. Okay. Wow, dami na ko, bro. JD, ask lang ko sa'yo ba nga nagpa-bless ko cold water gikan sa refrigerator, then after mahuli and exercise nagibalik rapod na ako para imnon dili sayop oh. Cherry Astoniego, bro Jando, tanong lang, valid pa ba ang online mass ngayon kasi hindi na makapagsimba kahapon sa online mass ako nag-participate? Valid po yun, valid po ang online mass. Ang problema lang sa online mass, hindi ka pwede makatanggap ng Eucharist. Reynaldo Sumuok, bro, kaya nga sulpot, putol-putol ginagamit nila, gagamit ng talata tapos susupot na sa ibang talata, kaya talaga sulpot. Mart Fernandez, Brujando, nawala. Member ni Iglesia ni Manalo ang driver ko ngayon. Naririnig ka niya, tahimik lang siya kasi natamaan sa sinabi mo. Sana magbabasa kayo ng Biblia, huwag niyo puputol-putulin para hindi kayo may ayon rin kay Vines. Ang morph theory, ang bilis naman ng comment pag ginalaw. Ano yung napagod sa may naglungag ron. Okay, Projando, ganyan talaga ang mga engkanto ni Manalo, mahilig magputol-putol na talata, yung 1 Jes 30, mga nga hindi nila maunawaan, dadalhin ka pa sa ibang talata. Hindi nga nila maunawaan yung ano bro yung Mateo 19:5 hanggang 6. Lalaki sasama sa kanyang asawa. At silang dalawa ay isang laman. Hindi maunawaan yan ng mga ministro ni Manalo. Lalaki sasama sa kanyang asawa at hindi na sila dalawa kundi isa lang. Oh, hindi na maunawaan yan. Oh. Yung sa Galatians 3:28, sabi ni Apostle Pablo, we are Christians. We are all the same. We are one in Christ Jesus. O, di mo unawaan ng mga yan, ministro. Okay. Sabi sa akin kagabi ng member ni Felix, maganda daw Biblia ko. Pumasok kasi siya sa room ko. At di talaga sila pinapabasa ng Biblia. Kawawa talaga sila. Okay. Christy Pingon Arapol. But JD, after makonfess ang sins, magsuffer gihapon ta sa effect sa atong sala diri sa kalibutan hangtod sa purgatorio. Sa yes, atong sa purgatorio. Ayon rin kay Vines, ang morph theo ay nangangahulugang thus the passage for us is the divine nature actually and inseparably subsisting in the person of Christ. Oh, divine nature. Ano yung divine nature? Pagka Diyos. Bakit may divine nature si Kristo kung hindi siya Diyos? Utak naman Aaron, utak naman kung meron ka. Paano magkakaroon ng divine nature ang isang human person? Ha? Paano magkakaroon ng divine nature ang isang human person? Hindi pwedeng magkaroon ng divine nature ang hindi kung hindi siya divine, hindi siya divinity Maria Luisa Tapis, good morning bro Jando. Bro, asa gani na makita ang steps pag-dispose sa Santo Niño de la Suerte. Una, prayer for protection. Pangalawa, prayer to break seals and consecrations. And then deliverance 1. And then cleansing prayer. Tapos ilibing mo yung or basagin mo yung
Santo Niño de la Suerte. Okay, Danilo de Sigaw, ang mga pastoy ni Manalo Brojando walang mga grammar, pero ang paliwanag nila sa 1:11:14 si Kristo daw ay nasa isip lang ng Diyos Ama. Anong nasa isip lang ng Diyos Ama? Anong nasa isip lang? Pwede bang mag-usap ang nasa isip at ang may-ari ng isip? Maliban na lang kung baliw, pwede mangyari yan, ano? Sino kausap mo? Sarili ko. Di pwede. Ang kausap ng ama yung anak. Hindi pwede kausapin ng ama yung sarili niya. Sabi niya, gagawin natin ang tao. Ang kausap niya, may kakayahang gumawa ng tao. Pero ba sinabi, ginawa ng Diyos ang tao? Kasi, ano yun iisa na yun ang ama at ang anak. Baka gusto nyo ebidensya. Basahin nyo sa Amplified Bible, sa Genesis 1:26. Let us. Ano meaning let us? Father, Son, Holy Spirit. Bro, JD, gaano katotoo sabi ng dating seminaryan pag namatay daw ang tao, diretso sa Panginoon ng Espiritu at ang kaluluwa may iwan daw para sa final judgment. Okay, ang alam ko, pagkamatay ng tao, diretso siya kaagad sa individual, temporary judgment. Temporary judgment. Tapos noon, pagdating ng araw na itinakda, saka pa siya harap sa general judgment. Okay? Only Christ have divinity and the human person. Okay, Bro Jando, salamat. Danilo de Sigaw. Yan ang resulta, bro, sa nag-aaral Error University. Error University. Vicky Villarin, good morning, Bro Jando. Tandaan ninyo, ha? Obserbahan ninyo ito, ha? Pag sila gumamit ng Biblia, talagang ginagawa na paraan para, baluktutin. Isinsay ang nakasulat. Isinsay. Hahanap pa ng mga, pero wala may pakitang Bible scholar. Wala may pakita. Bible scholar? Wala. Puro sila dada. Walang ebidensya. Dada, puro. Bro JD, 24/7 ang paninira ng SDA at INC. Ay, ganyan talaga yung mga sulprot, bro. Natural. Magpapakaginto. Hindi naman ginto. Yan, ganyan talaga, bro. Nasa yan Mateo 10:25, kung ang Pangulo ng Sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul, gaano pa kaya karumi ang itawag nila sa mga kasambahay nito? Diba? Church Fathers is the best sources, sabi ni Lawrence ang Aleria. Tama. Kasi marami na ngayong mga sulpot, puro private interpretation. Basahin natin yung mga Church Fathers, malalaman natin Diyos si Kristo. Walang sinumang Church Fathers na nagsabing hindi Diyos si Kristo, kahit pa Biblia. Ganun din. Kay Theos and Hologos. At Diyos ang Verbo. Ariel Atayans, ang talata ng Biblia, ang temporary judgment, kagaya ng sinabi mo, nasa Hebreo 9:28. Nasa Hebreo 9:28, sinasabi doon, pagkamatay ng tao, agad paghatol. Yun. Ang tawag namin doon is temporary judgment. Okay, James Consensino, asa man kadapita, bro? Nakos Davao, bro. Nakos sa Davao. Davao ba ni? Basta, somewhere in Davao. Okay, Peter Terpe, tama, mas mahaba pa ang oras. Ano yun? Sa oras ang aral nila sa nakasinungaling paano gibain ang totoong tatag ni Jesucristo. Kahit na anong gawin ng mga sulpot na yan, kahit na anong paliwan nila, kahit pakopyahin nila ang pangalan na nasa Biblia, the reality is reality. Nagsimula ang kanilang iglesyang kinaaniban nang ito'y ipinarehistro ng kanilang tagapagtatag. Search nyo lang. SDA ba? Sinong founder ng SDA? INC ba?
Sino founder ng INC? Lalabas. Mga pangalan. Felix Manalo. Ayun. Okay. Ingon si Maria Luisa Tapis. Bro JD, ingon ni Father Darwin, ask daw minimo o unsaon na mo pagsulod sa online niya. Unsaon bro JD, unsaon via Zoom. Sa online ni Father Darwin at via Zoom, pero kailangan niya munang malagin ng Zoom sa kanyang computer para makapasok kayo sa live niya. Ayan. Okay, bro JD. Okay, no. Okay. Hirap talaga i-scroll down. Naka sa Davao, bro. Magkita mo, bro. RG diha karon. Oh, sige. Kikita si RG sa Davao. Sige. Oh, Ernesto Bardon. Pero dyan do, kanus balik sa Cebu si Father Darwin. Yan ang wako kabaluan na kanus Mario sa Tapis, amping diha sa Davao, bro JD. Oh, Peter Terpe, gamit pa nila ang Kristo bilang ad billboards ng mga buildings nila. Mo lagi. Gagamit, di man naniniwala. Oh, Tisado Gore. Bro, saan ka dito sa Davao City? Abangan niyo na lang. Okay, ito naman tayo ngayon sa hindi po Davao City ha, Davao lang, somewhere in Davao. Bro, saan ka dito sa Davao? Hindi, wala ako sa city. Okay, Lupita Meneses. By January 11, mukhang nasa, siguro, Panabo. Hello, bro, Jando, sabi ni Lolita Meneses. Hello. So, yan. Oh. Sino, may SDA ba dyan? Baka gusto makipagsubukan ng SDA dyan. Habang ako naghihintay rito. Okay, Bro JD amping diha, sabi ni Jessica Colinares. Rod Nicolas de dito 2:13 nakasulat Diyos si Cristo. Irish Bacchus Baroman. Hi po brother, naabag yun na sa Bible nga magpadyama ang mga girls nga laglagon daw sa impyerno, maong magsayag yun daw always ug magpaputol sad. Wala sa Bible nang may impyerno ang girls kung magpajama, wala na. Lolita Meneses, taga Negros po ako, laging nakikinig sa inyo, talakayan. Oy, saan sa Negros? Ako taga Negros Oriental ko, Sambuanguita, Negros Oriental ko. Okay, Allen Nodalo Formentera. Bro, bawal ba magkarsonis ang babae o magpaputol sa buhok? Okay, sa atong panahon karon, lahi man panahon kana atong panahon karon. Sa atong panahon karon, dili bawal pagputol ang babae buhok, oy. Tama ba magreklamo kay igang kuno kay lang tangkugo, igang kay lang kuan. Pero sa diha maputlan ng buhok, gaan na. Dayon magkarsunis ng babae, lahi man na may karsunis pang babae, na ay karsunis pan lalaki. Ang dili maayo kung ang karsunis sa gisuot sa babae pan lalaki. O, Coniberto Ritarino, anong iglesia ang di ko mabasa. Mabilis ang comment. Junilito Bulawan, dyan daw asa mabasa nga ang mga apostoles na Bautismo Bata. Asa mabasa nga apostoles na Bautismo Bata. Ang ako mabasa bro, ang Ginoo mismo na Bautismo Bata. Mula kong mabasa. Sa dihang nanabok ang mga Israelita gikan sa Ehipto padulong sa Pikas, tabok sa dagat nga pula. Silang tanang aming tabok gibautismuhan sa Ginoo sa tanan. Apil bata. Bugo ang musuting away bata dito kay wala nabasang bata. Okay, George Isaac Makilis, Brother George. Asa mabasa? Namin sa 2 Korinto masiguro bro tong pagtabok nila sa dagat nga pula gibautismuhan silang tanan sa Ginoo isip mga sumusunod ni Moises. Ano katimanong kasatong ngabas kay ko dalag Bible dire. Awa ra ko kung palibot ra ko do nilito wala akong palibot ra no. Wagi Bible makita nimo dire wagi Bible ang di ko ka pinpoint ko sa specific nga verse. Asa mabasa nga apil bata good bata to bro whether you like it or not.
Tanawa ra gud ng the Ten Commandments sa salida pagtabok sa mga Israelita, naay daghang bata. Utak ba, utak. Taga Negros Occidental sa Sagay City, no bro. Bro kami sa Occidental dai mo. O ikalawang Korinto 10:1 hanggang 2 ingon si Brother George. Okay, suga sa comment to, di na ko mabasa tanan. Okay no, Joel, ako mo kung iyan ang comment, mukuan siya. Madaot ang flow sa comment, no? Sige bro, hilutan ninyo ang mga sulpot nga gipangkabuhi diha nga sige og paghot sa Katoliko. O kumusta mga rin sila diri karon? Ato nang iluton. Peter Terpe, Jonelito Bulawan, nasa mabasa na ang aso luhuran. Oh. Huwag kayo mabasa gali, Jonelito Bulawan, nga mudawat ka o Christmas gift. Ay, dawat man ka. Nga may mabasa nga, bawal mo dawat o Christmas gift. Okay, Dave Asocenas. Burjando, ingat po kayo dyan, lalo na sa mga SDA dahil maraming galit na SDA sa gawa na nabuisto ninyo. Hindi ako takot sa mga SDA. Bisa pagpila ka SDA yung muari dire, wa ako na adlock nila. Pare na! Bro JD, nag-ask na ko, please ko tubag pag pangumpisal baka ang penitensya naghihatag sa pari kulang pa para mapapas ang epekto sa sala nga nabuhat. Kailangan pa ba magbuhat ka good works para mangumpisal ka? Humani mo kumpisal, tagaan man ka anak absolusyon, di ba? Hindi ko man sa hatag absolusyon, ikaw nga nung kumpisal maning kamot pug ka, kutob si mong makaya nga dili na ka makasala. Pero naman pa nga makasala ka, pero at least naningkamot ka nga di na ka makasala. Pasabot, magbuhat ka o good works, normal. Okay. Sabi ni Rod Nicolas de Manyakis na si Bulawan. Sakto yun, Manyakis ni Bulawan. Aliman mo, nag-chat siya ni Gapo. Nakauyab kunuhay siya Madre Virgin pa ba daw? Madre iyang gipanguyaban. O niya, ang iyang pangutana, Virgin pa ba daw? Usay gadagan sa utok, ana. Ariel Atayan, saan sa Hebreo 9:28 ang temporary judge? Basta na bro, pag human pagkamatay sa tao, automatic ng hukom. Sa Bisaya pa, ang tao kausara mamatay, hindi ka human hukom. Muna siya. Kanang temporary judgment, mo na siya theological term sa giingog, pagkamatay, diretso hukom. Ano ba? Muna theological term. Okay, Ariel Atayan. O Lolita Meneses. Amo naman SDA po. Amo namin SDA po, pero hindi po kami sumunod sa kanila. Kahit anong sinasabi nila na tuo po sila. Ayaw yumugto, huwag kayong maniwala sa SDA. Mga pinasasabi niya kasinungalingan, kapilosopuhan, walang tanong na matino yan. Tignan mo tanong ni Bulawan. Walang katinuan. Silito Bulawan, kahapon nagbigay kayo grape juice at pandesal. May nakaluhod sa harapan na aso o iro. Alin ang niluhuran yan? Aso o yung pastor? Ernesto Bardon, Brother Jando na exorcist priest diri sa Cebu na nilaghan diha. Rodi Colas de, sabi ni Bulawan si St. Luke kasama daw sa 12 ka apostol. Wa kuya pig. Ha? Bulawan, nudlo ka nga ang si San Lucas apostoles. Manayabag na. Pero ting yabagan ni mo Bulawan mo ingon kag sakop sa 12 ka apostol San Lucas. Taka, muniti mailang nga way tuon sa Biblia. Okay, so lingo po ko da. Bulawan. Ito ano si Bulawan? Junilito, Bulawan.
Junilito Bulawan. Wa man sa Junilito Bulawan. Junilito Bulawan. Okay, kan. Wala wa kay lingaw no. Ingon si Kwan.